So ito ang magandang update pero hindi po ako naniniwalang lubos-lubos na ito mga kababayan. Sasampahan ng kaso and sa tingin ko eventually makukulong ang mga to kahit na siguro 3 taon, 6 years okay lang pero sana nga po death penalty ang parusa sa mga lumalabag sa saligang batas ng Pilipinas lalong-lalo na po yung mga iniuupo at iniluluklok ng taong bayan, hindi ba? So, ang mga nagpakulong, ang mga nagpakidnap sa dating Pangulo ay sinampahan na ng kaso ni Mangga. Siyempre, matutuwa na naman ang kanyang mga alipores. Ipopromote na naman siya ng bonggang-bongga sa hindi natin alam na kadahilanan kung bakit hindi nila masyadong pinopromote ang Duterte at ang pinopromote lang nila ay si Mangga. Minsan, sino to? Si Camille Villar. Namantikaan ba ang kanilang mga nguso ng bonggang-bongga? Ilang milyon na lechon ang pinanguya dahil sobrang mamantika ngayon ang kanilang mga nguso. So, ayun nga, nagsampa na ng kaso si Mangga laban, 'di ba, sa mga 5 katao ito mga kababayan, yung pinatawag nila sa Senate hearing ni Mangga. Alright? So, sino-sino ba ang mga to? Ang magkapatid ba sila? Or magpinsan? Basta mga Remulla ng Cavite, alam nyo kahit sa kasaysayan natin, pasintabi sa mga taga Cavite, may mga kamag-anak at kaibigan ako dyan. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, iba po talaga ang mga nandyan. Siguro iilang angkan at sila pa rin namamayagpag ngayon. Mga ano sila, traitor. Saksak pataliko. Ngingitian ka pero babaliktad sa'yo. So, mangilan-ngilan lang sigurong angkan. Unfortunately, namamayagpag pa yung mga yan. So, sinampahan na ng kaso ni Mangga ang 5 katao. Ito po nga ang balita. So, posted by Paulo Duterte's supporters. Paulo Duterte supporters post page. Breaking. Formal na sinampahan ng kaso ni Senator Mangalicious Thingy-Thingy ng criminal at administratibo. So, administrative case, pwede ka magpiyansa. Pag criminal case, kulong ka. So, 2 klaseng kaso yung sinampa, no? Sina PNP Chief Rommel Marbil na medyo donya-donyahin ang dating, tapos may pagkabulol siya. Itong mga adik na to, hindi sila adik. Dahil, hindi sila adik. Dahil, gumagamit sila ng yabong. Gusto lang nilang mapahaba yung kanilang oral. Sabi, ganun siya magsalita, diba? Pareho din nung may Lunaldini na spokesperson ng PNP. Medyo may mga meron silang mga speech defects. Bakit? May bisyo ba sila? Inborn? What? Kasi yung iba nakukorekt yan mga kababayan. Yung mga speech defect, nakukorekt yan. Yung mga list, nakukorekt yan kapag nag-aaral. No? And nagpapakorekt. Ni-train naman yung mga bulol sa S, bulol sa R, di ba? So yeah, I don't know why they have those. But anyway, si Marbil, si CIDG Chief Nicolas Torre III, DILG Secretary John Vic Remulla na pugi-pugi daw yan. Crush daw yan ni Anis, ni babaeng malaki ang tiyan at mata. Si John Vic. DOJ Secretary Jesus, Diyos ko po, sumpa-sumpa. Jesus pa nga ang pangalan. Jesus Boying Crispin Remulla at iba pang individual ngayong awaw. So, bidang-bida ngayon si Mangalicious. Ngayon, ang dami na namang humanga, todo promote na naman ng mga double agents, no? Ang mga alipores ni Mangga, kasi nga, si Mangga lang naman daw ang kumikilos. You know what? Yes, they have a point. Ito ang tanong. Of all the known Duterte supporters, bakit si Mangga ang kumikilos at hindi sila? Napakaraming nakinabang kay Pangulong Duterte. Napakaraming may kakayahan na magsampa ng kaso para iligtas ang dating Pangulo, tulungang makauwi, ibulgar ang kanilang mga lihim. Pero bakit si Mangga ang gumagawa at hindi sila? Hindi ba sumagi sa isip niyo yan mga kababayan? Bakit hindi si Bato ang nagkakandak ng hearing? Well, at least isa siya siguro sa co-chair. Well, si Mangga kasi ang nasa, 'di ba,
Committee on Foreign Relations thingy-thingy or whatever committee that is na dapat mag-imbestiga. Pero yung dapat magsampa ng kaso, hindi naman pwedeng si Mangga lang. Bakit hindi nagsasampa ng kaso si Bato para kay PRRD? Bakit hindi nagsasampa si Bongo? Ganon din si Robin. At kung sino-sino pang mga kilalang kakampi ng mga Duterte. Takot ba sila? Dahil ba re-electionist sila ay hindi sila dapat magsampa ng kaso? All the more na dapat silang kumilos para kay Pangulong Duterte. Bakit hindi? And Mangga, dahil nga re-electionist, kailangan niyang magbida-bida. Kailangan niyang pumapel. Kailangan niyang i-portray ang kanyang sarili as hero. Right? Pagkakataon niya to. Also, pagkakataon niyang maipakita na hindi niya kinukonsinte ang mga maling hakbangin ng administrasyon ng kanyang kapatid. At dahil siguro nakita niyang malakas pa rin ang impluwensya ng mga Duterte sa Pilipinas at sa mga Pilipino, kailangan ni Mangga ang boto natin. Kailangan ni Mangga ang boto ng mga Duterte supporters or DDS. Hindi ko lang alam kung bakit yung ibang mga vloggers ayaw nilang ma-identified as DDS vloggers. Ako, I don't mind. I'm okay. Kahit pa sabihin, ang mga DDS bobo, ang mga DDS mga blind followers, I don't care. I'm a DDS. I'm proud. I'm proud to be DDS. That's it. Diba? So, bakit kaya yung iba ayaw nilang ma-identify as DDS? Pero ang mas malaking tanong, bakit hindi kumikilos ang mga kilalang kadikit ni PRRD at mga nakinabang nung nakaupo si PRRD? Right? So ngayon kailangan ni Mangga ang boto natin since malakas pa rin ang mga Duterte supporters, marami pa rin DDS, kailangan niyang pumapel. Pero itong pagsasampa ng kaso ni Mangga, bidang-bida ka ngayon. Kaya kung todo promote ngayon, ayan. Sino-sino ang mga kinasuhan, si Torres, si Marbil, magkapatid na Remulla, at nabanggit ba sila Kanilaw? Isa sila Kanilaw. Allegedly, according to Miss Maharlika, at sa mga puting ahas niya, sila Kanilaw ay tao ng babaeng ahas. Nagsasampa ka ng kaso, Mangga, sa 5 personalidad, 2 Remulla, that's Boying, that's Jesus, Ginoo ko. Ginawa na nga kapangalan ng mga kilalang, 'di ba, personalidad sa Christianism. Mga demonyo naman. Jesus pala ang pangalan niya. Jesus. Tapos yung mga Maria, mga demonyo rin, no? Maria Leonora. Sino si Maria Leonora? Sige nga. Meron ding, meron pang Maria na demonya. Maria Reza. May isang pang Maria na demonya rin. No? Marami silang Maria pero demonya, mga alagad ng anes. Alagad ng kadiliman. So, Remullas, that's Boying, John Vic, Marbil, yung at-at, di ba, bulol na parang bading-badingin, parang Donyang Bading na PNP, ano ba siya? PNP chief? Or AFP chief. AFP chief yata. PNP chief. And then si Bronner pala yung AFP. Romeo Bronner. Si CIDG chief Nicolas Torre na kutis, alam nyo na. And then sila Kanilaw na allegedly tao ni babaeng ahas. Yang 5 lang yung kinakasuhan mo, Mangga. At ilan sa mga yan ang alter ego ng kapatid mo or tumata yung kapatid mo. So si Boying Remulla, alter ego ng kapatid mo. Si John Vic Remulla, alter ego ng kapatid mo. 2.
Dalawang sekretary ni Ngiwi, 'di ba? So, nire-represent ng dalawang secretaries ang kapatid mo, Mangga. Sinampahan mo ng kaso ang mga to, so kapag tinanong sila patungkol sa usapin ng pagpapakidnap kay Pangulong Duterte, halimbawa, tinanong ang limang yan, mga kababayan. Sino ang sugo? Sino ang utak ng lahat ng ito? Sino ang prime suspect ng pagpapakidnap kay Pangulong Duterte? Sino ang most guilty? Kapag tinanong ang limang yan, bawal na silang magsalita. Bakit? Kinasuhan na sila. So, lalabagin nila yung sub judice rule. Yung sub judice, bawal ka magsalita patungkol sa kasong isinampa sa'yo. No comment ka na kasi may kaso na yan eh. Okay? Kapag lumabag ka dyan, baka magdesisyon pa ang korte laban sa'yo kasi nilalabag mo yung sub judice rule. In a way, yung limang ito ay iniligtas pa nga ni Mangga. Kung hindi man yung lima yung iligtas niya, nililigtas niya ang most guilty, ang nag-utos. Kasi hindi na pwedeng mag-komento yung lima. Kapag tinanong sino ang nag-utos sa inyo, ay hindi na po kami pwedeng mag-comment kasi may kaso na po patungkol dyan. May isinampa ng kaso sa amin na hindi kami lalabag sa sub judice rule. O di, hindi ngayon kakanta at hindi ngayon ibubulgar ng lima kung sino ang nag-utos. Magaling si Mangga, di ba? So, hangga't hindi mo nilalaglag, Mangga, kung sino ang utak ng pagpapakidnap kay Pangulong Duterte, hindi ka pa rin namin iboboto. Kasi ang mga kilos mo ay puro well calculated. Kasi nga tuso ka rin naman. Uncanny, sabi nga ni Crisette Loretta Chu. You are cunning. Okay? Or something. Tuso ka. Devious ka nga kung tutuusin. Allegedly sa magkakapatid itong si Mangga ang pinakadelikado. Hindi si Ngiwi, mga kababayan. Kaya, di ba, despite na makaka-rest back tayo sa mga personalidad na yon na kumilos para kidnapin si PRRD, sino ang totoong salarin at sino ang nag-utos? Paano pa ilalaglag nung lima kung sino ang utak ng pagpapakidnap kay PRRD? Kaya kung tatanungin ko kayo mga kababayan, at mukhang hindi naman ito kayang ilabas ni Mangga, sino ang utak sa pagpapakidnap sa dating Pangulo? Sino ang most guilty? Yung babaeng ahas o yung kapatid na bangag? Paki-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.